And Hello! we're live! Hello sa inyo! Magandang gabi! Magandang umaga! Magandang tanghali naman sa inyong lahat ulit. Magandang araw kung nasan man kayong lupalop ng daigdig. So, Kamusta po ba ang inyong weekend? Kamusta ang inyong Sunday? Weekend at bukas pasok na naman. May mga pasok na naman. Yeah. Oh, at saka yung sa mga may pasok na po ngayon, sana ay maging maayos yung buong araw nyo. Tama. Kung saan man kayo. So, this is our day 16, October 13, 2024 of our Go Live Challenge. So, tonight we will be talking about self-doubt and how to do that. And how you can overcome it. So, self-doubt, katulad ng sinabi niya, is pagdududa sa sarili. Hindi naman kaila sa atin na minsan dumadating sa buhay natin na may mga pagdududa tayo sa mga decisions natin in life, ganon. At normal yun. Hindi yun dapat ikahiya. Kasi minsan yun yung nagiging ano natin, gauge sa buhay. 'Di ba? So, kasi kung minsan madali tayong panghinaan bilang tao. Hello, Auntie Laida. Kamusta? And syempre, pagka may mga bagay tayong ini-expect na hindi naman dumating or nag-materialize as we expected it, syempre medyo dududahan natin. Meron ba tayong nagawang mali? May kulang ba sa nagawa natin? Oo. Tama ba yung approach natin? Sinunod ko naman lahat, pero ganun pa rin ang naging resulta. Ayun. Self-doubt po yun. Oo. So by definition, it is the lack of confidence in one's abilities. Tama. Often leading to feelings of inadequacy. So, tama yung sinabi niya. So, ano yung mga signs ng self-doubt? So, yun nga, nagiging anxious tayo. Like, yung feeling natin, nagsisecond guess tayo sa mga decisions natin, whether tama ba yung ginawa natin or hindi. Tapos, ano ba ang difference ng healthy skepticism sa crippling self-doubt? You have an idea? Yeah, sige. Yung healthy criticisms, yun yung it can help you improve. While yung crippling self-doubt, yun yung bagay na nakakapaghinto sa'yo na gawin yung isang bagay. O nakakapagpalala. Oo, ganon. Yan. So, meron palang mga parang difference yung mga self-doubt, ano? Ngayon ko lang din nalaman. Ayun. Oo. So, ano ba ang impact ng self-doubt? Naisip nyo ba yun? Ay, syempre, una na dyan, loss of confidence. Kumbaga, lagi kang nag-aalangan sa mga gagawin mo, sa mga decisions mo, kasi parang at the back of your mind, iniisip mo, naku, baka mali itong ginagawa ko. Yeah. So, maraming impact ang self-doubt, lalo na sa personal life natin, kasi it can cause strain in your relationships. Usually, kasi pagka may self-doubt ka, you are hesitant to express your feelings. 'Di ba? Like, halimbawa, sa mga mag-asawa, mag-jowa, or may mga karelasyon, minsan yung doubt natin sa sarili, yun yung hindi nakakapagbigay sa atin ng lakas ng loob na sabihin kung ano yung gusto nating sabihin sa kanya. Kasi minsan, baka pag may sinabi tayo, makasama ng loob. Yun yung kasi minsan ang ina-avoid natin, makasama ng loob. Pero ang hindi natin alam, hanggat hindi rin natin sinasabi yung ating saloobin, tayo naman ang makaka-experience ng depression, ng anxiety, which can yung parang makaka-affect naman sa mental health mo. So, isipin mo, 'di ba, by not expressing your feelings,
it can lead to mental depression. So parang yun yung mga isa sa mga bagay na tama sabi tama nga sabi ni Rexley. So kailangan you need to express. Wag mong suluhin. Kimkimin. Yes, totoo 'yan kasi 'di ba may mga tao na mahilig magkimkim ng sama ng loob or mahilig magkimkim ng yung mga pagdududa sa mga sarili. Dapat i-let out to the point na sila na yung nagsasuffer. Oo. Lalo na dito sa Amerika, sobra nilang open communication is the key. Tama ka, Rexley. Kasi lalo na dito sa Amerika, masyado nilang binavalue ang mental health nila, lalo na yung mga nurses. Tama. Kasi usually yung mga ibang colleagues namin na parang natitrigger na yung mental health nila, nagte-take off talaga sila. Kasi nga maraming nadidepress dito, lalo na pagka mag-isa lang sila dito sa Amerika, walang kasama sa buhay, walang kamag-anak, gano'n, at saka hindi rin kaibigan. Kasi lahat yun apektado yung trabaho mo, apektado yung pang-araw-araw na buhay mo. So, importante yun, mental health. And then, also, one impact of self-doubt is hindrance. Ano ba sa Tagalog ang hindrance? Hindrance. Oo. Right. So, hindrance yun yung parang mga balakid. So, yung self-doubt, nakakamiss ng opportunities yan. Kasi, ang tawag dito, halimbawa, meron kang isang dream job. Oo, tama siya, balakid. Meron kang isang dream job na gustong-gusto. Tapos yung feeling mo parang hindi mo siya hindi ka worthy dun sa dream job na yon. So without even trying, hello Aljan, kamusta? Hoy, kamusta dyan? Without even trying, magkukwit ka dun sa dream job mo kasi pinangunahan ka na ng self-doubt. Tama ba? Nakontrol ka na. Nakontrol ka na ng self-doubt. And then, meron din tayong mga common triggers ng self-doubt. So, ano yun? So, unang-una is yung comparison. So, comparison. So, nowadays, usong-uso yung mga, diba, mga nagsishare sa social media ng mga flex nila, ganyan, flex yung kung ano yung meron sila. Wala namang masamang mag-flex. Kaya nga lang, doon sa mga nakikita nating mga nafe-flex ng mga nabili na nila, yung mga successes nila, minsan nagbibigay ng negative, parang feedback sa'yo. Kasi parang ang iisipin mo doon is parang bakit sila na-achieve na nila yon while ako nakastuck pa rin. Yun ang maling-maling gagawin mo, yung i-compare mo yung sarili mo sa ibang tao. Kasi, kumbaga, hindi mo naman talaga pwedeng ikumpara yung sarili mo sa ibang tao dahil iba't iba naman tayo ng mga pinagdadaanan, iba't iba tayo ng mga dinadala sa buhay. Iba't iba din tayo ng mga decisions, choices na ginagawa. So, yun ang isa sa contributing factor ng self-doubt. Bakit siya kayang-kaya niya ako, hindi ko naman magawa pa. And then yung second common trigger ng self-doubt is yung fear of failure. Kasi ang tawag dyan, andito na tayo sa thinking na what if, halimbawa dito sa business, personally, nung nakita ko siya, sabi kong ganyan, what if I mess it up? What if I will not succeed? Sabi kong ganyan. What if this is just another business na parang mag-fail, ganon. Hello Pao, kumusta? So, with that self-doubt na nandun sa akin sa sarili ko na yon, nag-stop ako, sabi kong ganyan na, ang tawag dito, oo nga, bakit ko siya itutuloy kung halimbawa hindi naman ako nag-succeed. Pero, tinanggal ko yon. Kasi, sabi kong ganyan na, I know my wants, I know my dreams for my family. Sabi kong ganyan, kung hindi ko to gagawin, sabi kong ganyan, sinong gagawa? Walang ibang gagawa. Tama. And then, kung hindi ko susubukan, hindi ko malalaman kung magsasucceed ako or hindi.
Diba? Tsaka isang malaking bagay din, pagdating sa investment, syempre, you have to learn how to diversify. Ang ibig po sabihin nun, do not put your eggs in one basket. Syempre, hindi mo naman kailangang ibuhos lahat sa isang investments and all. Konti-konti, kalat natin. Para at least, mag-fail man tayo sa isa, may tayong backup. Correct. Yun. Oo. Tapos, ang another trigger is yung past experience. Yun yung isa sa mga common triggers ng self-doubt. Bakit ka mo ang past experiences? Kasi yung negative feedback, yun yung maglilinger sa mind mo na mag-a-affect ng confidence mo. Kaya nga, di ba, sabi nila, when you try to discipline your child, never say negative words or yung something na makaka-hurt sa feelings nila. Kasi yun yung mag-i-instill sa mind nila. Like, kunwari sasabihin mo, napakasama mong bata ka, ganyan. So, if you keep on saying that things to your children, hanggang sa lumaki sila, madadala nila yon, and iisipin nila, yan naman ang sinasabi ng magulang ko, masama akong bata. So, might as well, gawin ko yun. Panindigan ko yung sinabi nila. Diba? Tama. And then, for the strategies para mo makonquer yung self-doubt mo, meron tayong tinatawag na self-awareness. So, maybe just try to keep a journal to track your self-doubts. And then, from that journal, makikita mo yung progress mo day by day. Like, sulat ka for a day, self-doubt mo. Ano bang self-doubt mo for today? And then, maybe in a week, balikan mo siya, tignan mo kung na-conquer mo ba yun or hindi. And then second thing is reframing your thoughts. Big word, diba? Reframing. Paano ba ang pagre-reframe ng thoughts? So instead of I cannot do this, why not say I will try my best to do the things that you want to do? Diba? Like, instead of saying na I can't, you say I can. That's right. Be more proactive. Hindi reactive lang. So kasi pag proactive ka, you look at the positive side of things. Kahit na medyo pinanghihinaan ka ng loob, when you are proactive, you see the brighter side of it. You take failures or mistakes or a bad experience as an opportunity to grow and to learn from the past mistakes. So third, ang tawag dito, strategy to conquer your self-doubt is to set an achievable goal. So ayan na naman tayo, setting si SMART. So for example, sa mga gustong mag-lose weight, 'di ba? May mga iba na nagka-crash dieting to the point na nagkakasakit na ospital. So maybe just try to maybe limit your rice. Kung kumakain ka dati ng 3, make it 2.5, 'di ba? Slowly. Baguhin mo yung yung motto na rice is life. Baguhin mo yung rice is life kasi ang tawag dito, you will not be able to achieve your goal kung hindi ka magi-start ng magsiset ng achievable goals. Tama. And then third is you seek support. Walang masamang humingi ng support sa kaibigan mo, sa asawa mo, kasi sila yung mga taong magpo-provide sa iyo ng advice, sila yung magpo-provide sa iyo ng encouragement. Oo, malaking malaking factor ang support system actually sa lahat ng aspeto, whether personal, career, sa business, kailangan natin ng support system. Then lastly is yung embracing imperfections. Yan, diba? I think nasabi ko na yan last time. Kasi everyone makes mistakes. Walang perfecto except ang pangalang perfecto, diba? Ang tawag dyan, actually we learn from all our failures than successes. Diba? Kahit na sino pang pinaka-successful na tao sa mundo,
nag-umpisa sila sa pagiging failure. Oo, lahat naman. Lahat naman, di ba? So, ano lang, sa inyo po ba, ano po ba yung ano nyo? Ano yung one thing na nakapagbigay sa inyo ng self-doubt lately? Oo. Please share it in the comments para naman meron tayong matutunan, makuha din natin ng mga experiences ninyo. Madagdag ko lang din, siguro pag sa setup ng goals, other than setting Hello, up the goal, thank you for siguro watching. magandang bagay din na lagyan natin ng timeline. I think, So para at least pag tinitignan natin yon, sinulat natin yon, ito ang goal ko for this year, ito ang gusto kong maabot by, let's say, next month, next quarter, next, let's say, 6 months, next 1 year, hanggang sa maabot natin yon. Kasi mas magiging challenging para sa atin kung meron tayong nakaset na timelines doon sa bawat goals na gusto nating ma-achieve. So, doon sa mga na-mention namin na strategies to conquer your self-doubt, yung self-awareness, reframing your thoughts, having your support system, those are just strategies to somehow help you na ang tawag dito, ma-overcome nyo yung self-doubt nyo. And then just try to apply one of those strategies. Like, halimbawa, yung dun sa reframing your thoughts. Instead of saying, I can't, say, I can. Diba? Everyday mong i-affirm sa sarili mo na, I can do this, I can do that. Tignan nyo, you will see difference in your life. Not drastic changes, but you will see small changes when you try to be more positive in life, seek support. Tama, nobody is successful kundi rin siya naging fail. Tama, yes auntie, tama ka dyan. So, ang tawag dito, kasi even small changes nga can make a big difference in your life. And the best way to do it is take that initial step. Take the initial step not to doubt yourself, to affirm that you can do things, and ang tawag dito, you just embrace your imperfections. Kasi lahat naman tayo nagkakamali and we learn from our mistakes. Tama. Di po ba? So, if you feel na yung ating topic po for today is helpful, please share it to other people who might need it. Kasi there are people na, alam niyo yun, naghahanap din ng mga makakausap. And then, maybe we can, you can bring them to our page and we can discuss things, we can discuss, sama-sama tayong matuto. Sama-sama natin pag-usapan yan. Mas maganda yung the more experienced people collaborates, the more na masosolve natin ang isang issue or kahit pa paano makatulong tayo. Yeah. So, I think that's all for tonight. So, I hope na maging maayos ang inyong araw sa mga tao doon sa mga lugar na nag-umpisa pa lang. Kami po ay gabi pa lang dito and we're preparing for another day. Yeah. At today is Sunday dito sa North Carolina. So we're wishing you a blessed week ahead. Yes. Ahead. And magkita-kita po tayo ulit. Thank you po. Thank you for tuning. Maraming salamat. Bye.